Magandang araw sa inyong lahat. Mga netizens, welcome sa Kultura Chronicles sa Binang Sining. Ako po si Christian Paul Abayon at ngayon ay sasamahan niyo ako sa isang makulay at makabuluhang paglalakbay sa sining at kultura ng ating bayan. Sa panahon ng modernisasyon, paano natin mapapanatili ang mga kilikhang sining at tradisyon na sumasalamin sa ating pagkakakilanlan? Paano natin may papasa ang mga sinaunang kasanayan sa susunod na henerasyon? Ngayong araw, tutuklasin natin ang isang sining na hindi lang naglalarawan ng kagandahan, kundi nagdadala rin ng lalim na kahulugan sa ating kultura, ang tinalakwibing ng mga tiboli mula sa South Cotabato. Ang tinalak ay hindi basta tela. Ito ay isang sining habi mula sa panaginip para sa mga tiboli. Ang bawat disenyo ay ipinakita sa kanila sa pamamagitan ng panaginip. Kaya't sila ay tinatawag na dream weavers. Ngunit, paano naging bahagi ang kanilang kultura at pananampalataya ang bawat hibla? Ano ang kahulugan ng bawat disenyo? At paano natin matutulungan ang sining na ito na manatiling buhay sa kabagong panahon? Ngayong araw, makakasama natin ang ating mga kulturang researchers na magpapaliwanag ng kasaysayan at kahalagahan ng tinalak. Pati na rin ang mga Tiboli artisans, mismo ang mga tagapagmana ng tradisyon na nagpapakita sa atin ng kahusayan at lalim ng ating sining at kultura. Mga netizens, ang ating kultura ay isang yaman na dapat nating ipaglaban at ipagpreserba. Kaya samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Huwag kayong bibitaw dahil simula pa lang ito ng ating kwento. Dito lang sa Kultura Chronicles, Habinong Sining. Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa isang lugar na hindi lang sagana sa kultura na ganda, kundi pati na rin sa mayamang kultura, ang South Cotabato. Partikular sa Lake Cebu, ang tahanan ng ating mga kapatid na Tiboli. Country road, please take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Almost heaven, West Virginia, the rich mountain shall not do a river. Life is so big, older than the trees, younger than the mountain, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong.
a dark and dusty, painted on the sky. A misty taste the moonshine, a teardrop in my eye. Country road, please take me home to the place I belong. Ang Lake Cebu na tinatawag na lupang pangarap ay hindi lang isang natural na yaman kundi isang sagradong lugar para sa mga Tiboli. Para sa kanila, ang lawa at ang buong kapaligiran nito ay pinagpapala ng kanilang mga ninuno at espiritu ng kalikasan. Dito natin matatagpuan ang kanilang sining mula sa awitin, sayaw hanggang sa habing tinalak, isang likhang sining na naglalaman ng kanilang mga pangarap. Ang tinalak ay hindi basta-bastang ginagawa. Sagrado ito. Bawal ang gunting o, o makinang napantahi. Dahil naniniwala sila, dapat itong igalang. Ang buong proseso mula sa pagkuha ng abaca fiber hanggang sa paghabi ng intricate patterns ay isang mahabang ritual ng tiyaga, pananampalataya at paggalang sa kultura. Strip, split, knot, design, tie, dye, weave, pound, iron. Each step involved in the tinalak production is a complex step mastered by the Tibulu people of Lake Cebu for many generations. It is a way of life handed from generations to the next that formed the unique culture and identity of the Tibuli communities. I have so much respect to tinalak because more than a piece of fabric, it is an art form and heritage. Owning a product made from tinalak should give us that sense of pride and identity as Mindanaoans and as Filipinos. It is a unique piece that carries the art, culture, and heritage that we should promote to the rest of the world. Thank you for joining me today, and until our next adventure. Ang bawat pattern ng tinalak ay may sariling kwento. Isang bahagi na kasaysayan na nakaukit sa bawat hibla. Pero alam niyo ba, unti-unti nang bumababa ang bilang ng mga Dreamweavers. Paano natin sila matutulungan upang mapanatili ang kanilang sining? Ano ang papel natin bilang mga tagapagtaguyod ng kultura? Mga netizens, ngayon makakasama natin ating mga cultural researchers upang bigyang linaw ang karanasan na sinasapit ng South Cotabato ang mga Tiboli.
At bibigyan din natin linaw ang kasaysayan ng habing tinalak at syempre, nakipagkwentuhan din tayo sa mismong mga tiboli, artisans na nagdadala ng sining na ito sa ating panahon. Ready na ba kayo? Tara na't alamin ang lalim ng ating sining at kultura dito lang sa Kultura Chronicles, Tabi ng Sining. Welcome back mga netizens. Kanina, tinalakay natin ang kasaysayan at kahalagahan ng tinalak bilang isang sagradong sining ng mga tiboli. Pero ngayon, masihimahin natin ang mga bawat aspeto nito, mula sa kanyang likas na kagandahan hanggang sa kanyang papel sa lipunan at ekonomiya ng ating bansa. Kasama natin ngayon via Zoom ang ating mga cultural researchers na sina Ginang Aguilar at Ginang Orense. So let's get straight to it. Ano ba talaga ang tinalak in terms of its artistic and technical aspects? Paano natin may lalarawan ito sa ating mga netizens? So, ayun, magandang araw sa ating mga manonood. So, magandang tanong, Christian. Kung titignan natin ang tinalak, unang mapapansin natin ang intricate patterns nito. Ang mga disenyo ay hindi basta-basta lang ginagawa. May malalim itong simbolismo at kumakatawan sa iba't ibang bahagi ng kultura ng Tiboli. Ang tatlong pangunahing kulay ang makikita natin sa tinalak. Ang itim ay sumisimbolo sa kadaliman at misteryo na nagpapakita ng lalim ng kanilang tradisyon. Ang pula ay kumakatawan sa kalakasan at buhay, isang kulay na nauugnay sa lakas at katadagan ng kababaihang Tiboli. Ang puti naman ay naglalarawan ng kaliwanagan at kadalisayan. Kadalasang ginagamit sa pangrelihiyosong seremonya ito. Ngunit higit sa kulay at disenyo, ang tinalak ay may kakaibang elemento. Ang bawat patterns nito ay hindi basta iniisip o iginuguhit, kundi ipinapahayag sa panaginip ng mga weavers. Ang bawat habi ay maaaring magrepresenta ng kalakasan, espiritualidad, o isang alamat sa kultura ng Tiboli. Kaya't masasabi nating ito ay isang uri ng visual storytelling. Talagang bawat piraso ng tinalak ay may kwento. Hindi lang ito simpleng disenyo, kundi isang buhay na sining ng mga tiboli. Pero paano ba talaga ito ginagawa ito? Alam natin na gawa ito sa abaka. Pero paano ito ginagawa at gaano ito kahirap ang proseso? Napakahaba at masela ng paggawa ng isang piraso ng tinalak, Christian. Hindi lang ito isang linggo o buwan. Maaari umabot ito ng isang taon. Nagsisimula ito sa pag-aani ng abaka, kung saan kailangan patuyin ng maayos at hatiin sa napakapinong hibla. Sumunod dito, ang pagbubuo ng disenyo gamit ang ikat technique, isang maselang proseso kung saan tinatali ang hibla upang lumikha ng pattern bago itinain gamit ang natural dyes. Matapos ang pagtitinang pagpapatuyo, ginagamit ang traditional na looms na paghabi walang makina. Purong hand-woven craftsmanship ang ginagawa rito. At sa huling bahagi, pinapakinis ito gamit ang kabibi upang lumabas ang natural shine ng tinalak sa kabuuan. Ang proseso ay sobrang detalyado at nangangailangan ng tiyaga. Kaya, bawat piraso ay isang obra maestra na may mataas na kalidad at halaga. Grabe, ibang level ang craftsmanship. Pero bukod sa pagiging isang matatanging likhang sining, may social and economic impact rin ang tinalak, hindi ba? Ano ang papel nito sa pang-araw-araw na buhay ng Tivoli community? Tama ka, Christian. Ang tinalak ay higit pa sa isang tela. Ito ay isang yaman ng kultura at mahalagang bahagi ng ekonomiya ng mga Tiboli. So, malaki ang papel nito sa kabuhayan ng maraming pamilya sa South Cotabato
lalo na sa mga kababaihang tiboli na siyang pangunahing gumagawa nito. Ang paghahabi ng tinalak ay hindi lang isang tradisyon, kung hindi isang pangunahing pagkukunan ng kita. Bukod dito, ang tinalak ay isang simbolo ng pagkakakilanlan ng mga tiboli. Hindi ito basta tela lang. Ito ay isang representasyon ng kanilang sining, pananampalataya at paniniwala. Kada disenyo may kasamang kwento at kasaysayan na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Bukod sa ekonomiya, ang tinalak ay may spiritual at ritual na gamit din. Para sa Tiboli, ang tinalak ay may sagradong kahulugan. Ginagamit ito sa kasal, seremonya at iba pang mahalagang okasyon. May paniniwala rin sila na ito ay nagdadala ng swerte at proteksyon sa kanilang pamilya. Isa rin itong modelo ng sustainable at ethical craft. Gawa ito mula sa natural fibers tulad ng abaka at tinain mula sa organic materials, kaya't ito ay eco-friendly. Hindi lang ito isang tradisyon kundi isang halimbawa ng sustainable fashion na dapat masuportahan upang mapanatili ang kultura at kabuhayan ng mga Tiboli weavers. Napaka-inspiring. Pero syempre, sa kabila ng kasikatan ng tinalak, may mga hamon pa rin, di ba? Ano ang mga challenges na kinakaharap ng Tivoli Weavers ngayon? Marami silang hinaharap na hamon. Isa na rito ang commercialization at mass production, kung saan maraming machine-made version ang ginagaya ang disenyo ng tinalak, ngunit binibenta sa mas murang halaga. Dahil dito, naapekto ang kita ng tunay na mga hobby. Isa pang malaking problema ay ang kakulangan ng kabataang weavers. Marami sa kanila ang mas naiengganyo sa modernong teknolohiya at urban lifestyle. Kaya't unti-unti nababawasan ang bilang ng mga artisan na nagpapatuloy sa tradisyong ito. Dagdag pa rito ang mababang presyo ng indigenous crop sa merkado. Hindi lubos na na-appreciate ng karamihan ang halaga ng tinalak bilang isang likhang sining, kaya may mga artisan na napipilitang tumigil sa paghahabi dahil hindi sapat ang kanilang kita. Isa pang hamon ang epekto ng climate change, kung saan naaapektuhan ang kalidad ng abaka at natural dyes na ginagamit sa paghahabi. Nakakalungkot marinig sa kabila ng ganda at halaga ng tinalak. May mga ganitong pagsubok pa rin. Pero hindi naman siguro tayo nawawalan ng pag-asa. Bali, ano ang mga posibleng solusyon o paraan upang mapanatili at or maprotektahan ang sining na ito? May ilang paraan upang matulungan natin ang mga indigenous artisans, lalo na ang mga Tivoli weavers na patuloy na gumagawa ng tinalak sa kabila ng modernisasyon at mga hamon na kinakaharap nila. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa indigenous weaving. Marami pa rin ang hindi nakakaalam kung gaano kahalaga ang tinalak sa kultura ng mga Tiboli. Hindi lang ito isang tela, kundi isang sagradong sining na may malalim na kahulugan. Kung mas marami tayong matuturo ang tao tungkol dito, mas lalaki ang respeto at suporta para sa mga artisans. Paano natin ito magagawa? Sa pamamagitan ng cultural programs sa mga paaralan, museum exhibits, social media campaigns, at documentaries na nagtuturo tungkol sa kanilang sining at pamumuhay. At pangalawa, malaking hakbang ay ang pagbili ng orihinal na tinalak ng direkta mula sa mga indigenous communities. Ang problema kasi, maraming machine-made imitations na binibenta sa murang halaga, kaya naaapektuhan ng kita ng mga tunay na weavers. Kung susuportahan natin ng fair trade, makasisiguro tayong tama ang presyo at may sapat na kita ang mga artisans. Maraming local cooperatives at government-backed initiatives na nagpo-promote ng ethical sourcing ng indigenous crops,
tulad ng Great Women Project at National Commissions for Culture and the Arts or NCCA. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo nakakatulong sa ekonomiya ng Tivoli, kundi pinapahalagahan din natin ang kanilang kultura. Para mas mapanatili at mapaunlad ang industriya ng indigenous weaving, kailangan palawakin ang paggamit nito sa makabagong panahon. Marami na ngayong designers ang gumagamit ng tinalak sa fashion, interior design, at accessories. Halimbawa, may mga Filipino fashion designers na gumagamit ng tinalak sa haute couture dresses, bags, at footwears. Ang ilan naman ay ginagamit ito sa modernong home decor, tulad ng wall tapestries at furniture upholstery. Sa ganitong paraan, hindi nawawala ang traditional weaving methods, pero nagkakaroon ng bagong market na mas mapapalawak ng appreciation para dito. Panghuli, napakahalaga rin ng suporta mula sa gobyerno at mga non-government organizations or NGOs. May mga programa tulad ng National Living Treasures Award or Gawad ng Manilikha ng Bayan na nagbibigay ng recognition at financial support sa mga indigenous artisans. Mayroon ding mga proyekto gaya ng Dayaw ng NCCA na nagbibigay ng platforms para maipakita ang indigenous crafts sa mas malawak na audience. Bukod dito, may mga livelihood programs na tumutulong sa mga Tivoli weavers sa pamamagitan ng training, microfinancing, at market linkage upang mas madali nilang maibenta ang kanilang mga produkto. Kung mas magiging aktibo ang gobyerno at NGO sa pagsuporta, mas magiging sustainable ang indigenous weaving industry. So, sa kabuuan, ang pagpapahalaga natin sa indigenous artisans ay hindi lang tukol sa pag-preserve ng kultura, kundi pati na rin sa pagbibigay ng ekonomikong oportunidad sa ating mga katutubong komunidad. Sa pamamagitan ng edukasyon, patas na kalakalan, makabagong aplikasyon, at suporta mula sa gobyerno, masisigurado nating magpapatuloy ang pamana ng tinalak para sa susunod na henerasyon. Wow, napakaraming insights. Talagang makikita natin na ang indigenous weaving ay isang buhay na yaman na dapat nating protektahan at ipagmalaki. At dito nagtatapos ang ating segment kasama ang ating mga cultural researchers na sina Gina Aguilar at Ginang Orense. Maraming salamat sa inyong kaalaman, pero hindi pa tayo dito tapos dahil sa susunod nating ibahagi, makakasama natin mismo ang mga artisanong weavers ng Tinalak. Ano ang kanilang kwento, paano nila ipagpapatuloy ang kanilang sining, abangan yan dito sa Kultura Chronicles Habi ng Sining. Kanina, narinig natin ang mga pananaw ng ating mga cultural researchers. Pero iba pa rin kapag ang boses ng mismong mga artista ng maririnig natin. Ngayon, kasama natin sina Ginang Aguilar at Ginang Abelar. Dalawang Tiboli weavers na nagpapatuloy sa tradisyon ng paggawa ng tinalang. Magandang araw po sa inyo. Sige, simulan natin sa pinakaunang tanong. Ano ang nagtulak sa inyo para ipagpatuloy ang paghahabi ng tinalak? Alam natin na hindi lahat ng kabataan ngayon ay interesado sa ganitong klaseng sining. Para sa akin, nagsimula ito nung bata pa ako. Ang nanay ko, ang lola ko, at halos lahat ng kababaihan sa pamilya namin ay habi ng tinalak. Noon, hindi ko ito masyadong pinapansin kasi akala ko normal lang to. Pero habang tumatagal, nakita ko kung paano ito bumubuhay sa pamilya namin. Nakita ko kung paano pinagtiyagaan ng nanay ko ang bawat hibla ng abaka, kung paano niya hinuhubog ang disenyo mula sa panaginip,
Tapos, nung ako ay mismo ang humawak ng panghabi, doon ko naintindihan, hindi lang ito tela, ito ay bahagi ng buhay namin. Grabe. Ang ganda nun, hindi lang tela, kundi buhay. Ang tinalak ay parang isang family legacy na ipinapasa mula henerasyon sa henerasyon. Pero, Ginang Abelar, kayo naman po, paano ninyo nalaman na ang paghahabi ang magiging calling ninyo? Naalala ko noon nung bata pa ako, mahilig akong manood sa mga matatandang hobby sa aming komunidad. Parang mahika yung nakikita ko mula sa simpleng hibla ng abaka, nagiging isang obra na may kahulugan. Pero ang pinakamalalim na dahilan kung bakit ko ito pinasok ay dahil gusto ko ipagpatuloy ang kwento ng aming kultura. Maraming beses akong tinanong ng ibang tao, bakit ka pa maghihirap sa paghahabi kung pwede namang maghanap ng ibang trabaho? Pero para sa akin, hindi ito paghihirap. Isa itong pagpupugay sa aming ninuno at isang paraan para ipakita sa mundo na ang Tibuli ay mayaman sa sining at pagkakakilanlan. Nakaka-inspire po talaga. Pero alam naman natin na sa kabila ng ganda ng inyong sining, marami pa rin kayong kinakaharap na hamon. Ano po ang pakiramdam at pinakamahirap na parte ng pagiging isang artista ngayon? Isa sa pinakamahirap ay ang kompetisyon laban sa mga makina. Ngayon kasi, maraming pabrika ang gumagawa ng tinalak-inspired na tela gamit yung mga machines. Kaya nababawasan ang demand para sa handmade tinalak. Nakakalungkot kasi hindi nila alam ang tunay na kwento at halaga nito. Bukod pa doon, mahirap makahanap ng tamang kalidad ng abaka. Dapat matibay, mahaba, at manipis ang hibla para maging maayos ang tela. Kapag mahina ang supply, naaapektuhan ang produksyon namin. Totoo yan, lalo na sa panahon ngayon, kung saan mas pinipili ng iba ang mabilis at murang alternatibo. Pero despite these challenges, may mga bagay pa rin sigurong nagbibigay ng inspirasyon sa inyo. Ano ang pinakamasarap na pakiramdam bilang isang artista? Nang unang beses akong humawak ng hibla ng abaka, wala akong ideya kung paano ito magiging isang magandang hobby. Bata pa lang ako, nakikita ko na ang aking ina at lola na buong tiyagang humahabi ng tinalak. Mula sa pagpili ng hibla hanggang sa mismong paghahabi. Noon, iniisip ko na lang na ito ay isang pangkaraniwang gawain lang. Hindi ko pa naunawaan ang lalim ng sining at kultura sa bawat piraso ng telang ginagawa nila. Pero habang lumalaki ako, napapansin ko kung paano umiilaw ang mga mata ng aking ina tuwing matatapos niya ang isang disenyo. Sabi niya sa akin, "Anak, ang bawat hugis at guhit dito ay may kwento. Hindi ito basta tela. Ito ay panaginip ng ating mga ninuno." Simula noon, nagsimula akong matutong humapi. Kahit mahirap, nakakapagod, nakakapanakit ng likod, pero sa tuwing nakikita kong nabubuo ang isang obra, nawawala ang aking pagod. Masarap sa pakiramdam na ang isang bagay na ginagawa mo ay may tiyaga at pagmamahal ay magiging parte ng kasuotan o tahanan ng iba. Ngunit, dumaan din ako sa mga pagsubok. Noong dumating ang panahon ng mga murang tela mula sa ibang lugar, halos wala nang bumibili sa aming hobby. Masakit makita na ang kulturang minana namin ay tila nawawalan na ng halaga sa mata ng iba. Maraming beses akong nagduda. May saysay pa bang mga ginagawa ko? Pero tuwing may bumabalik na customer, tuwing may batang natutuwang makita ang tinalak at gustong matutong humabi, doon ko naiintindihan. Ah, hindi ito simpleng hanap buhay lang. Ito ay isang pamana. Kaya ngayon, bilang isang artisan, ang pinakamasarap na pakiramdam para sa akin ay ang malaman na may mga taong nakaka-appreciate ng aming gawa. Hindi lang bilang tela, kundi bilang bahagi ng kasaysayan ng Tiboli. Isa pa, tuwing may lumalapit sa akin at sinasabing, "Gusto ko rin pong matutong humabi kagaya nyo." Pakiramdam ko, naipasok ko ang apoy ng sining at kultura sa bagong henerasyon.
Ang pagiging artisan ay hindi lang tungkol sa paggawa ng tinalak. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa ating kultura, pagdadala ng ating kwento sa mundo, at pagpapasa ng ating sining sa susunod na henerasyon. Nung isang araw lang, may isang dayuhang bumisita sa aming bayan. Nakita niya ako naghahabi at lumapit siya sa akin. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Sinagot ko siya na, gumagawa ko ng tinalak, isang hiblang nangangarap. Napangiti siya at sinabing, paano ito nangangarap? Iyon ang pagkakataon na naisip ko ipaliwanag kung paano ang tinalak ay hindi lang tela, kundi panaginip ng isang Tiboli weaver. Sabi ng aming mga ninuno, bago kami magsimula humabi, dapat munang mangarap. Doon natin makikita ang disenyo na nais na ipakita ng ating kultura. Kaya para sa akin, hindi lang ito basta sining. Ito ay isang pangarap na nagiging realidad. Maraming beses din akong pinanghinaan ng loob tulad ni Ginang Aguilar. Nakita ko kung paano unti-unting napapalitan ang mga makina at synthetic materials ang traditional na tela. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko tinigilan ang paghahabi dahil alam ko, ito ay isang kayamanang hindi maaaring ipagpalit sa kahit anong bagay. Ang pinakamagandang pakiramdam bilang isang artisan, ito ay makita ang isang batang tibulin na may bitbit na hibla ng abaka, nakangiti at gustong matutunan ang paghahabi. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento ng tinalak. Hanggat may isa pang batang nais matuto, hanggat may isa pang taong nagmamahal sa sining na ito, hindi kailan mamamatay ang habi ng aming pangarap. Ang ganda nun. Hindi pa tapos ang kwento ng tinala. At sa palagay ko, parte rin tayo ng kwentong ito. Dahil sa pagbigay natin ng atensyon at suporta sa indigenous weaving, pero bilang pagtatapos, ano po ang gusto ninyong iparating sa mga manonood natin tungkol sa kahalagahan ng inyong sining? Para sa akin, ang paghahabi ng tinalak ay hindi lang isang tradisyon. Ito ay isang buhay, isang koneksyon sa ating nakaraan, at isang pangakong ipapasa natin sa hinaharap. Ang mga guhit at disenyo sa bawat piraso ng tinalak ay sumasailalim sa kaluluwa ng aming kultura, sa panaginip ng aming mga ninuno, at sa mga pangarap ng susunod na henerasyon. Kaya sa ating mga manonood dyan, lalo na sa mga kabataan, huwag nating hayaang mawala ang ating sariling kultura. Kilalanin natin ito, ipagmalaki natin, at higit sa lahat, suportahan natin ang ating mga indigenous artisans. Dahil sa bawat pinibiling lokal na hobby, sa bawat pagbibigay pansin sa aming sining, isa itong paraan na pagsasabing, mahalaga kayo, mahalaga ang kultura nyo, mahalaga ang inyong kwento. Ay, dagdag ko rin, hindi lang ito tungkol sa produkto, kundi tungkol sa paggalang sa ating mga ugat. Sa bawat tibla ng tinalak ay dumaan sa maraming kamay, sa maraming taon ng pagsasanay, at sa maraming henerasyon nag-alay ang kanilang buhay upang mapanatili ito. Ang suporta ninyo sa indigenous weaving ay isang malaking bagay para sa amin. Dahil hindi lang ito ekonomiya, ito ay ating dignidad. Ito ay pagkakilanlan. Ito ay pamana. Kaya sana, sa bawat tela lang nakikita ninyo, huwag lang ninyong tignan bilang isang material na bagay, kundi bilang isang bahagi ng kasaysayan. Isang sining na patuloy na humihinga. Napakagandang mensahe po niya. At sana ay tumino ito at sana ay tumimo ito sa puso ng ating mga manonood. Ang kultura natin ay isang yaman na kailangang alagaan, ipagmalaki at ipasa sa susunod na henerasyon. Sa pagtatapos ng ating kwentuhan, isang bagay ang malinaw, hindi lang tela ang pinanong. Ito ay isang kwento ng pangarap, pagsisikap at pagmamahal ng ating sarili. At pagmamahal na rin sa ating sariling pagkakakilala. Maraming salamat po, Ginang Aguilar at Ginang Abelar, sa inyong oras sa pagbabahagi ng inyong mga kwento. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga cultural researchers at sa mga manonood na walang sawang sumusuporta sa ating indigenous community. Ito po si Christian Paul R. Abayon at ito ang Kultura Chronicles Habi ng Sino.
Patuloy tayong matuto, magbigay-pugay, at ipagmalaki ang ating sariling sili. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Grabe na po.